Magandang araw sa inyo. Ang topic natin, bakit ba natin kailangan kumain kapag meron tayong sakit? So magbibigay ako ng mga tips, anong mga bitamina at mineral ang pampalakas ng inyong immunity at para makaiwas ng cancer at saka para lumakas ang katawan kapag merong impeksyon o kahit anumang sakit, malubha o hindi malubhang sakit. May kasabihan nga ang pagkain, dapat siya na ring gamot natin at yung gamot natin ay dapat galing sa pagkain. So yung pagkain ng tama, nagpapalakas ng immune system at para tulungan yung ating mga healthy cells habang may sakit tulad ng pag-opera, pag may impeksyon, kapag may trangkaso, may sipon, lalo na kapag may mabigat kayong sakit tulad ng cancer o pag nagdadalang tao din. Ang immune system natin, ito yung mga cellula. Pag sinabing immune system, meron tayong mga cellula tulad ng lymphocytes. Kaya nga 'di ba lagi tayong pinapa-CBC. Yung lymphocytes o white blood cells, ito ang sundalo ng ating katawan. Meron din tayong tinatawag na natural killer cells, NK cells, sundalo to laban sa cancer. Tapos, diba sa CBC nyo, tignan nyo, may mga monocytes, neutrophils, minsan mataas. Sila po yung nagpapatrolya. Kumbaga, sa barangay tanod sila. O kung sa police patrol. Bakit nagkakaroon ng kulani? Yung kasing kulani, ibig sabihin, meron siyang antigen o panganib na nakikita o merong impeksyon na nangyayari. O kaya naman, kung may cancer kayo, nagkakaroon ng mga kulani. Ang mga sundalo ng katawan, syempre, kailangan ng pagkain para magawa nila yung trabaho natin. So, dumako muna tayo sa mga mineral na kailangan ng ating katawan. Na kapag mababa, may epekto sa ating katawan. So, ibig sabihin, pag mababa yun, kailangan mas kumain tayo ng pagkain. Tulad na lang ng ating number 1, yung zinc. Kapag mababa yung ating zinc, bababa din yung mga T-killer cells o yung mga natural killer cells. Tsaka yung zinc, kailangan natin yan para makagawa ng vitamin A, para mas gumaling yung ating sugat, at tsaka para gamitin yung insulin. Ito'y isang hormone para magamit yung glucose natin. So, ganon kailangan yung zinc. Ano ba yung mga kakainin natin para tumaas yung ating zinc? Hindi ba nung nagka-COVID, gusto natin may vitamin C and zinc? So, kumain tayo ng mga nuts, halimbawa yung mga mani, kasoy, shellfish, yung may mga shells, yung mga tulya, ganyan. Hipon, alamang, pusit. Number 2, kailangan din natin ng iron. Kapag mababa ang ating iron, hindi na makakapatay ang mga neutrophils o makakapagpatrolya. Tsaka, hindi ba, kapag mababa iron, apektado yung hemoglobin o yung pula ng ating dugo. Ano ang sources ng iron? Yung mga tulya, halaan, paros, kabya, hipon, kasoy sa mga nuts meron ng kasoy. So, kainin natin to. Number 3, copper. Sabi, ano ba yung copper? So, pag mababa yung copper, nababawasan yung ating T cells at hihina din ang immune system natin. Number 4, selenium. Naririnig natin yan. Kapag mababa ang selenium, so kukulangin din ang paggawa ng antibody o immunoglobulins laban sa antigen o yung mga foreign body na nakikita sa loob ng ating katawan. So pag kulang yon, hihina yung natural killer cells natin. So ito mga kailangang mineral Dumako naman tayo sa mga kailangang bitamina. 'Di ba naririnig natin yung ADEK, ADEK. Ito yung mga fat-soluble. Ibig sabihin, matatag to sa pagluluto o sa init ng luto. Ano yung number 1 natin? A, vitamin A, linalabanan o lumalaban sa paglaki ng cancer yan. Tsaka maganda sa vitamin A, ito, pag bumaba yung vitamin A, kumukonti din yung ating antibodies. So gusto natin lagi maraming antibodies. At para hindi ma-overdose sa vitamin A, kailangan may tulong ng vitamin E. So, tulong-tulong sila. Ang vitamin A, pinalalakasin ng T cells, NK cells, at saka yung mga macrophages laban sa sakit. Ano ang source ng vitamin A? Siyempre, yung mga gulay na kulay dilaw o kulay orange. So, gulay at prutas na madilaw.
Number 2, vitamin D. Ito mula to sa pagkain tsaka sa araw. Ito yung natawag na sunshine vitamin. Inaayos yung balanse ng mineral. So yung D, yung vitamin D, kailangan mo rin yan para binabalance lahat ng mineral sa ating katawan. At saka para mas ma-absorb yung calcium, yung phosphorus, para mas pumunta dun sa ating bituka, sa ating ipin, sa ating buto. So vitamin D, calcium, tsaka parathyroid hormone, kailangan pumunta yan sa ating buto. Ano ang source ng vitamin D? Yung araw, mga 15 minutes ng pagpapaaraw. Tapos gatas ng baka, isda, gulay, may mga vitamin D yan. Next, A, D, E. Doon na tayo sa E. Vitamin E, antioxidant ang tawag dyan. So, kailangan ng tulong ng vitamin A, ng vitamin C, ng selenium. Ang maraming vitamin E na pagkain pula ng itlog. Nuts, katulad ng mani, ng kasoy, yung mga cereals. Tsaka, gusto natin, kainin natin yung vitamin E kasama ng isda. Actually, itong ADEK, gusto natin kasama ng isda eh. Number 4, yung vitamin K. Ito, kailangan natin para sa paggawa ng clotting factors or para mabuo yung ating dugo. Panlaban din yan sa cancer cells. Ano ang sources ng vitamin K? Mga berdeng dahon ng gulay, repolyo, broccoli, letsugas, atay ng baka, atay ng baboy o kaya ng manok, keso, singkamas, tsaka yung pula ng itlog. Number 5, vitamin C. Favorite natin tong antioxidant na to. Protection ng selula mula sa cancer. Tapos, laban din to sa allergy. Tsaka para mapataas yung folate sa katawan. Para ma-absorb yung iron. So, kailangan ng C para ma-absorb yung iron. Tinutulungan din yung antibiotic para sa immunity. Tapos para sa connective tissue, para sa taba, buto, butong mura o dugo. Yan. Ano ang sources nito? O mga pagkain mayaman sa vitamin C, bell pepper, broccoli, strawberry, papaya, mangga, repolyo, yung mga citrus fruits katulad ng kalamansi at dalandan. Number 6, yung vitamin B6 o pyridoxine. Pag mababa to, hindi nagagawa ng antibody yung ating katawan. Tsaka manghihina na yung ating lymphocytes o white blood cell. So, hihina yung sundalo ng ating katawan. So, yan na po vitamin A, D, E, K, vitamin ang kailangan. Tapos yung sinabi nating mineral. Kailangan din ng protina, lalo na yung mga may edad, yung mga seniors pataas, para hindi lumiit ang muscle. Bakit kailangan ng protina? Ito yung mga galing sa isda, manok, pwede din sa mga tofu, tokwa. Kasi para sa komunikasyon, pag merong sakit katulad ng cancer, pumapaya tayo or umiidad tayo, nagkakasarcopenia tayo. So yung protina maganda galing sa plants or plant protein ang pinanggalingan. Kasi maraming cancer-fighting nutrients at phytochemicals kung galing sa plants. At saka pwede din ang protina mula sa fatty fishes o dun sa mga isda dahil kailangan ng omega-3 fatty acid para depensa ng katawan. Pero ang sources na magaganda ng protina bukod dun sa isda, tokwa, munggo, pwede din yan, taho. Ang free radicals, madalas nating madinig, ano ba yung mga free radicals na yan? Ito yung mga pumapatay sa normal na selula. So, kailangan tanggalin ng katawan ang free radicals sa dalawang paraan. Number 1, through antioxidants. Kaya nga kayo pinapakain ng maraming antioxidants kasi mula sa pagkain yan. Tsaka yung katawan natin, talagang nag-neutralize siya ng free radicals. So, may sistema ng enzymes yan. So, for another topic yan. So, ano yung mga antioxidant nutrients natin? Yung vitamin A, C, and E. Yan, babaligtarin ko lang po itong ating binabasa. Ngayon, yung omega-3 fatty acid, bakit kailangan ng isda habang may sakit tayo? Kasi may EPA yan, DHA, di ba naririnig nyo yan sa TV? Ito yung mga linolenic acids kasi nagpapababayan ng triglycerides. Form yan ng cholesterol. So, binabawasan din yung pagdikit-dikit ng ating platelets kasi ayaw natin magdikit-dikit yung dugo. Tsaka kasi para malinis yung ating ugat. So, ano ang source ng omega-3 fatty acid? Siyempre, lamang dagat. Ito yung mga isda, alimasag, alamang,
yan yung maraming omega-3 fatty acid, alamang, tsaka isda. Kaya nga sabi ko, di ba, dun sa mga pagluluto ko, alamang masustansya. Flavonoids, ito yung mga pigments o kulay ng pagkain. Kasi sinasabi, di ba, eat a rainbow, iba't ibang kulay ng pagkain kasi antioxidants yon. At syempre, pinapakain kayo lagi ng fiber para hindi lang para hindi magtibi o mag-constipate. Ang maganda kasi sa fiber, nagpapababa ng risk ng sakit sa puso, high blood, diabetes, di ba, mga sakit din yan. So, dalawang klase ang fiber. May tinatawag na soluble fiber tsaka insoluble fiber, natutunaw at hindi natutunaw. Kailangan natin yung soluble fiber o yung natutunaw para sa mabait na bakterya ng ating bituka. So, kailangan pinapakain din sila. Bukod pa sa pagpapababa ng kolesterol, tsaka pampabusog yan. Meron din tinatawag na insoluble fiber, yung hindi talaga natutunaw, pero dumadaan din dun sa ating bituka. Nagpapababa to ng risk ng mga colorectal cancer, risk ng cancer sa malaking bituka, tsaka tumutulong din to sa constipation o pagtitibi. So ano ang kakainin natin? Yung kadalasan, yung pang-araw-araw na kakainin, nuts and seeds. So pag sinabi natin mga buto-buto, kasi source siya ng protina, tsaka ng healthy fats, iwas cancer, tsaka itong mga to, yung mga nuts and seeds, yung mga munggo, ganyan, kasoy, mani, marami siyang vitamina, mineral, tsaka phytochemicals. Kasama na ho dyan yung mga tokwa, taho, tofu. May mga tatawag tayong antioxidant, gulay, vegetables. 2 servings sa maghapon. So, pwede sa tanghali, tsaka sa gabi. Kada araw to, kamote, ube, gabi. Maganda lahat yan. Singkamas, carrots, kamatis, bell pepper, spinach sa Tagalog, kulitis, alokbati, saluyot. Yan po yung spinach. Pangatlo, yung mga cruciferous vegetable. 2 servings din a day. Yun na yung gawin yung gulay. Broccoli, repolyo, pechay, mustasa, cauliflower. Kasi nagpapababa ng risk yan ng colon cancer. Protection nyo rin yan sa cancer sa baga, sa daanan ng pagkain, esophagus, larynx, sa bituka, colorectal, sikmura, prostate, bladder. So, di ba, ang daming benepisyo. Number 4, ang pampalasa natin, imbis na yung mga cubes, gawin nyo ng tunay na bawang, sibuyas, leeks, shallots, kasi natural na antibiotic itong mga to. Laban sa bacteria at virus, kasi nga may acyl sulfides. Tapos yung mga soy products, tokwa, taho, maganda yan, soya beans, kasi protina, fiber, zinc, vitamin B, iron, calcium, phytochemicals laban sa heart disease, saponins for cancer prevention, protection sa colon, breast, lung, prostate, skin, leukemia. So almost lahat ng cancer nakakatulong po ang soya products. Ngayon, tanong nyo, ano bang dapat na mantika na gagamitin natin? Siyempre, maganda naman lahat. May kamahalan lang yung mga olive oil. Pero, halimbawa daw kung may cancer kayo, nakakatulong po yung coconut oil tsaka yung mga gata ng nyog. So, dito siya nakakatulong. Mga MCTs kasi mas natutunaw sa ating dugo at saka mainam na source of energy sa cancer patients. So, kasi sa cancer patients, na-damage na yung vilay o yung dun sa loob ng kanilang sikmura. Kaya, sa kanilang bituka, kaya hindi sila makakain. So, yan po yung mga gagamitin nating pagkain o kakainin natin palagi para lumakas tayo, hindi magkasakit. At kung may sakit man, para gumaling tayo. Salamat po.